Oops! Di pa nagtatapos yun doon. Intro pa lang yun. Itong next nating bida ay mainit pa dahil sa mga naipanalo niyang mga matitinik na entries lately. Pero bago yan, kailangan muna natin puntahan ang kanyang lugar dahil doon tayo mag-uumpisa ng tanungan. Anyway guys, welcome back to my YouTube channel. Ang manalo sa mga sinasalihang competition, it requires a combination of thematic relevance, high-quality technique, and professional presentation. Samahan pa ng originality and emotional impact upang ito ay manalo. Tulad halimbawa ng ating bida ng Binangonan Rizal, ang kanyang masigasig sa pagsali ay daan yun tungo sa kanyang tagumpay. Hindi lamang sa competition kundi ang kanyang international shows at ng artistic contribution as an art lecturer. Ang kanyang role blends on artistic practice with academic instruction, focusing on both technical skill development and critical theory. Ating kilalanin walang iba kundi si Chris Tuason. Hi Chris, welcome to my vlog. Welcome din, Joe. Lahat na... So, anong pinagkakabulan mo ngayon? Ito, may ginagawa akong bago ngayon. Kaya hindi ko pa matutukan yan. Kasi may nagpapagawa ko ng... Papakisami ako ng bahay. Alam mo, umabot na ng 4th floor na ba to? 3rd floor? Hindi, 10th floor lang naman. Kasi doon ang plano kong studio yung sa taas talaga. Ito kasi sala to eh. Itong ginagamit ko ngayon. Pero parang malaking tulong yung palanuran mo sa GSI. Ay, yes, malaki. Siyempre. Nakatulong sa mga bata na mapaayos yung bahay. Materialis na nabili mo, baga dagdag din sa... Totoo. So, meron ka bang exhibition na darating? Wala naman ngayon. Wala pa. Wala pa so far. Pero ito mga tawag dito mga commission muna. Commission yung katatapos lang ng commission ko na nagawa. Tapos ito yung mga inahanda ni Chris na niya sa commission niya. So siguro mga ilang weeks to or isang buwan. Mga 1 month kasi yung ginawa ko, 1 month may higit eh. Ganito rin, puno siya eh. Kita ko hindi talaga halos puno. Malaki siya. Ano mga brand na ginagamit mo ngayon, Kuya Chris? Halo din. Ito, Windsor. Ito yung bagong Germany yata. Anong brand ito? Pagbibili ko lang nun sa Genesis. Kung nanalo ko sa Genesis no, nakaraan, I'm sure meron kang nakuhang tawag dito, premyo. Marami kasi. Nung palipat-lipat kasi kami. Nung nag-grade 1 ako, Mindanao. Kasi ang trabaho ng father ko, contractor sila sa construction sila. Operator. Equipment operator siya. Kaya kung saan ng destino ng tatay ko, kung saan sila may project, dala kami yung pamilya. Doon kami, ganun ang... That time, ikaw, ilang pa kayo nun? Ilang kayo? Parang 2 pa lang yata kami nung... ako, pangalawa ko sa Ikaw yung parang kakay-kain. 3 yata. 3 na. Yung pangatlo ko kapatid. Kasi Mindanao kami noon. Doon ako nag-grade 1, grade 2. 3 pa lang kami. Doon yung pangatlo, doon na pinanganak. Mindanao din. Bunga akala ko. Hiwalay. Bunga akala ko dito ka sa Rizal. Ay, hindi. So, binanggit mo kanina, nasa Quezon ba yun? Saan ka? Tagkawayan. Natira rin kami noon. So, hindi ka kayo pinanganak doon? Ikaw matagay pinanganak? Hindi, pinanganak sa Tagkawayan talaga. Tagkawayan? Oo, dahil nung kasawa ng nanay ko doon na kami natigil, doon ako pinanganak. Pero bakit napunta sa Mindanao? Hindi, dahil ngayon yung trabaho ng tatay ko, Na-assign siya doon? Assign siya doon, sama kami doon. Ganun ang kung saan ka ang daming namin lipat-lipat. Depende kung saan siya na-assign. Oo, yun. Dilipat din Kasi kayo? operator yung tatay ko. Pag may kontrata sila pa ng Marcos noon, 72, 71 ba yun? Kung saan siya, doon kami. Kaya doon ako nag-aaral grade 1, grade 2. Oo. Sa Mindanao. Nung naalala mo, nung sabi mo, grade school, ano naalala mo yung kabataan na yun? May hindi ka pa drawing? Hindi, nagsimula ito, grade 2 ako.
Kasi may kapitbahay kami na kalaro ko siya. Ako grade 2, grade 3 o grade 4 siya, matanda sa akin. Na pag naglalaro kami, lagi siyang nagdo-drawing sa pader ng nyug na babae. Galing niya. Ang bilis niya mag-sketch ng mga post-post na Kaya sabi ko, Na-inspire ka doon? Oo, na-inspire ako doon. Sabi ko, parang sarap pag gawin mo. Kaya sabi ko, subukan ko nga. Kaya mula noon, nag-train na ako, alok ba yung mga comics ng nanay ko. Kasi laging may nanay ko ng comics Minsan 5 yung mga nakita ko una ko nakita na kinokopya ko yung Ping and Pong. Kasi yun na character dun sa comics. Yung naka-side view lang siya, madaling drawing nila yung taririwan lang na ilong gano'n, naka-side view siya. Parang basic lang. Basic lang siya. Yun ang unang pinapractice siya noon. Yun, laging gano'n. Tapos mula noon, grade school, high school, tuloy-tuloy, hindi naman. Hindi, iba-iba, lipat-lipat yan. Ang eskwelahan pa, palipat-lipat kami. Hindi nakakatapos ng isang lipat na naman. Kung saan mo na-assign. Oo, tapos grade 2 ako doon sa Mindanao, grade 1, grade 2, tapos grade 3, yun sa Quezon na Tagaway na kami. Bumalik kami doon sa Tagawayan. Doon, iniwan ako, tsaka yung pangalawa ko, yung sumunod sa akin, iniwan kami ng nanay ko kasi tatay ko dito sa Manila, kasi magkano-kano, iniwan lang kami. Nag-grade 3 ako doon, tsaka grade 4. Pero grade 4, hindi natapos. Nag-transfer na naman sa ating munang Quezon naman kasi doon na kontrata na nanay ko. Lipat kami doon, grade 4. Hindi rin natapos doon, naglipat kami ng Taytay Rizal. Doon na ako nag-grade 4. Tapos, nag-grade 5 na, lipat ulit kami sa dito na. Dito ako nag-grade 5, grade 6 dito sa elementary. Dito na, high school, dito na rin ako nagtapos. Pero yung transition na yun, hindi ka ba nalilito? Ay, hindi. Siyempre, ang hirap. Nakakalito. Palipat-lipat. Pero yung ko naman sa na andun na sa akin, drawing ako, kalamiwan na yun. Paborito ko nga subject sa elementary yung practical art, di ba meron yung art and music? Yun ang paborito ko isang basta sa drawing, kasi na na yung ko nandito na. Tapos nung high school ako, papasa na ang lalo na buhay kasi maraming artist. Mga anak sa bayan ko nung artist yan, mga anak ni Blanco. Okay. Sila Noel no. Nakakita ko, nag-shoot ko. Pero ako na, mahihayin ako sa mahal na kote, nagpapakotis yan. Buhay pa ba nun si Blanco? Parang hindi niya. Hindi ko natatanda kung buhay pa o mga anak na lang yan na ko. Yun yung Kasi panahon yun, naalala ko yun, pag tuwing piyesta ang may mga nakadisplay na painting sa plaza. Nakita mo yung mga original, may botong pa yun. May mga botong pa. Hindi ko alam kung original, pero alam mo yung Blanco, mga original, lalaki. Na-miss ako kasi, di ba, hyper yung magsigawa yung botong doon. Isa na sa naging ko yung Saan ka pala nagkolehiyo? Hindi na ako nag-college. High school lang. High school, pero ang hindi pa yun ang mo High school lang. Hindi, siguro naging gusto ko talaga lang sa, yung passion ko yun. Sa art talaga. So, ano itong ginagawa mo sa ngayon? Lang siya, parang wala akong pang-stock lang sa parang hindi namatay yung aking... Malay mo, may bumili na. Sana nga, meron. Pagkatapos na ito yung sumunod sa ginawa ko niyan sa komisyon, para dire-diretso yung aking trabaho. Mahirap kasi pag naputol, wala ka sa momentum. So, hindi mo na binalak mag-aral ng kolehiyo after nung high school? Hindi na. Kasi alam na, hindi man tayo sa medium kapos yung mga magulang ko. Nagtrabaho na ako noon, hindi ko na inobligay yung magulang ko na gusto ko mag-college, gusto ko yung pag-fine arts, gusto ko. Anong trabaho mo nga pala? Nung sabi mo hindi mo na binalak mag-college pero nagtrabaho ka? Oo, nagtrabaho ko. Na ako sa kasi tatay ko nasa construction sila. Pumasok ako doon, ipinasok ko ng tatay ko sa kami sa survey, parang maintenance ganun, survey, nagtatan kami ng mga muhon. Yun naging trabaho ko. Okay. Sa construction day kasi doon ang ng tatay ko doon rin umikot yung trabaho ko. Tapos, pangilang ka nga pala sa magkakapatid, di ba panganay ka? Panganay ako. Panganay ka. Bali 5 kami, magkakapatid. Ilang lalaki? Bali 4, isang bunso namin, babae. Yun nga. Paano ka nagsimula sa mundo ng singing? Dito na siguro nung high school ako nakiwento ko na
Doon ako na medyo kasi ang hangono ko nag-high school. Doon marami ako na tropa na doon ang magaling magpinta. Mahilig Lagi mag- nagpapakompetition lagi niyan kasi Yan capital ang Angono, parang diyan maraming artist. So, nagkaroon ka ng ng idea na pwede kang sumali. Oo, alam, hindi ako nakakasali kasi nga, medyo mahihayin ako noon. Basta ano lang ako, nagmamasid-masid lang ako noon. Hindi ka pa sumasali? Hindi ako sumasali. Kasi, Puro lang, observation lang. observation lang. Kasi ang alam ko pa lang noon, hindi pa ako magkulay, charcoal lang. Charcoal pa lang ako noon. Tapos, Sorry tayo. tapos nung dito na ako, nung kapamilya na ako, nag-member ako, niyaya ko nung isang yung kasama ko sa trabaho na artist din, Oo. na mag-member dito sa local ng Binangonan, Bikisining, yun. Sumali ako doon yun, doon na medyo pa rin yung, kaya boy na boy yung ko sa art. Andito tayo sa third floor or ano to, magiging studio mo na to? Ito yung studio ko na talaga. Gawin para wala nang istorbo. Mas rito, mas mahangin dito. Ayan o, tingnan nyo. Ayan. Parang nakikita ko rito yung style mo kay Kuya Johnny Sigurado Oo. sa baha. Malaki siya. Malaki talaga siya. Kitang-kita yung yung buong binangunan. Kita maganda. Galing, no? Kasi 360 yung Grabe. Ayun nga, tanong ko sa'yo, Kuya Chris, yung kung paano mo i-describe yung yung artistic style mo. Kung sino yung naging influensya mo. Siguro yung ko sa style ko siguro realism, 'di ba? Realistic siya. Kasi isa sa naging influence ko talaga nung una. Nakita ko yung mga trabaho kasi sa Angono ako nag-aral ng high school. Ang naging influence ko din, nakikita ko lagi yung painting ni Botong. Kasi naalala ko yung araw nung nag-aaral ako ng high school, pag piyesta ng Angono, mga painting ni Botong, di-display yun sa plaza. Yun ang naka-display naman siguro 1 week yun or... Pero ibig sabihin, kung naging influensya ka ni Botong, naging Botong din ba yung gawa mo? Oo, nung mga una, kaya wala akong mga na-picture na lang. Wala kang Nagbotong na mga pamilya series, di ba? Yung mga Wala kang nagkakain. na-save. Wala akong na-save. Anong nangyari dun sa mga gawa mo? Nawala na? Hindi, yung iba, alam mo naman, nabigay. O iba, may nabinili ng ganun lang resyo. Okay. Isang naging ko yung ganun, yung botong. Pero hindi lang watercolor medium mo, di ba? Oo, yes. Una talaga ako, oil. Ayun, ito Oo, kasi oil. nakikita ko dito Oil yung talaga. mga oil niya Ang dami Medyo tumigil lang ako nung So- tumigil ako nun kasi hindi ko kaya yung amoy kasi yung dating sa apartment lang kami, maliit lang yung Oo. hindi pwede yung kulong na kulong. Pero buti na isipan mo ito iakyat. Oo, yun, totoo. Gusto Kasi kasi kung mag-oil ka, pwede ako mag-oil para open siya. Open yung niya, Hangin. ventilation niya, yung Oo, hangin, hindi yung maganda. pwede siyang mag-oil. Sabi naman sa akin, tinanong ko yung doktor, pwede naman yun, kaso ventilation mo kailangan. Ano siya? parang mas malamig dito, no? Oo, malakas ang hangin. Malakas ang hangin dito, lalo pag panahon ng Kaya minsan may panahon na lakas ng hangin to. Kasi lapit lang sa bundok, Ayan. Pag summer kaya, Mahangin din siguro. Mahangin siya. din. Kaya lang, di natin malaman yung init niya. Medyo, pero siya, mahangin siya. sabi mo kanina, di ba, tawag dito, nag-oil ka muna bago ang watercolor. Teka, yung pagsali mo sa kulay sa tubig at nasa GSIS, nag-isipan mo ba yung mga yung pako at martilyo na Yung pako. Ay, hindi. Aksidente lang na yung sa pako kasi ito, yung nagpagawa ko nito, pagkatapos ng construction, nagliligpit ako ng yung mga ginamit, pangapako-pako, yung mga bakal na putol-putol. pero hindi sumagi sa isip mo yun na yun ang magiging mo? Hindi, ito ang story noon. Ni invitation na, may kulay sa tubig na wala akong subject pa. Naghahanap ako ng subject kasi may invitation Pero nga sa teka, nauna ang kulay sa tubig sa GSIS. Oo, nauna. Nauna. So nauna mo naisip na i-entry. Ipako muna, Ang pako ipako. muna, oo. Nagliligpit ako di sa taas. Ito na. Wala pa Oo. siyang, may bubong siya pero kahoy pa lang. Oo. Sabi ko sa miss ko, yung mga pako, ibukod mo. Pag may duman magbote, ibenta natin. Ang oras nun, maaga siya, ang ganda ng araw. Ako nung nag-iisip ako, may dala ko ngayon camera kasi nag-iisip nga ako ng sabi ko nung magagawin ko or still it. Parang naguguluhan ko pa. naguguluhan. Wala akong subject pa eh. Nung nakita ko yung pako, nililis nung miss ko sa
ang ganda na. Ginano ko yung camera, yung cellphone ko muna ko. Ay, ang ganda. Yung liwanag niya, tsaka yung shadow niya. Lighting sa Ba- source of light. Source of light niya, Oo. yung labo-labo yung mga pyesa, mga bakal-bakal, mga pitasong bakal. Kinunan ko, sa tingnan ko yung ay, ganda nito. Kaya lang, pag sabi ko, ganda nito baka pwede na to. Tingnan ko, nag-shoot ako ng nag-shoot. Tapos namili na lang ako, yun na. Namili ako ng maganda. Tapos ko, ito na, kinrap ko, yun. Kaya ito na, pwede ito na sinali ko. Sabi ko, pwede na siguro to, still life na lang muna. Parang inadya ng Oo. pagkakataon yung ano mo. Yes, Oo. yes. So, sinali ko nga, ayun. Pumasok naman nung nagulat ako. Grabe, ano? Sabi ko, yun, nanalo na nga, pagkara lang Yung sa JCIS naman, yung nag-announce sila noon, sabi, uy, ang ganda. Nung sila yung JCIS na nag-launching sila, ang nakalagay, walang team. Sabi ko, ay, ayos, pwede. Pasok ka. Pwede akong sumali. Pwede, sariwa pa yung pako. Marami ako shoot. Oo. Ay, pwede to. Hanap ako. Umuwi muna ako ng Batangas. Nag-isip ako kung sasali ba ako o hindi. Nag-aaral ko yung mga subject ko. Yung nakuha ko sa picture. Kasi ang subject ko kasi, nagpipicture ako By picture siya. Sabi ko, pagdating ko doon sa Batangas, meron, pwede. May nabuo na akong idea. Nakakuha na ako ng maganda shot. Ayun, pagbalik ko, start na ako. Yun na, naghanap pa ako. Wala akong papel na makuha. Oo. Tawag ko si Toti Serda. May papel ka ba niya malaki? Walang mabili na rito, di ba manghirap sa maliit lang talaga may bibili mo. Sabi ni Toti, tingnan ko. Ay Chris, na lang, 30 by 40 ang common na makalibiling 30 by 40 lang, o kulang. Sakto. Sabi ko, hindi sakto. Sabi ko, di naganap ako sa online, sa Lazada. Rolyo. O Rolyo, tapos meron naman, nikat siya. Nakita ko, isakto. 36 by 48. Wow. Isakto. Sabi ko, pwede to. Tingnan ko muna yung Anong niya? Anong brand niya? Yung Arches? bahong na. Bahong na. May Oo, Arches pala. din, kaso mahal, 3,000. Oo, laki Yung ganun pala. sukat. Pag rolyo. Tapos nakita ko yung buhong, ganun din. Oo. Nakita ko yung buhong, ay, pwede na to. Nasa 1.5 lang. Mas mura doon sa Arches. 3,000 yung tama. Arches Oo. Yung ganun sukat. Di yun na, in-order ko. Dumating ako kung legit. Hindi ko pa sigurado kung yun nga yun, kung legit siya. Pagdating, okay, pwede, maganda. Tinesting ko, pwede, yun na. Ginamit ko na. Doon ko na, ni-stretch ko na. Mga ilang linggo mo in-sketch yun? Parang antindi ng detalye Hindi, niya. tatlong araw. Tatlong Tatlong araw araw, kung sketch bago mo yun. nabuo. Oo, tapos yun. Kulay na ako. Siguro, isang buwan ko, kasi pa yun, yung launch halos isang buwan ang halos isang buwan din natapos bago ko natapos. Yun, kaya pala. So, congrats dun ha. Salamat. Oo. Malaking bagay yun na pasok mo biglang Oo. grand prize agad. Hindi ko naman in-expect na kasi alam mo naman natin, GSIS alam mo mga kalaban mo dyan, buong Pilipinas Antindi yan. nga Niya, professional or mga kalaban mo dyan. Expect ko na kasi lagi sumasali naman ako. Since 205 pa. Wala kang paltos doon? Or Hindi naman, may hindi ko mga alam kung may sketch lockdown isa. Hindi, andito pa nga yung mga pinagsasali ko na pyesa Oo. na yung iba na dispose minsan na. biglang dumarating sa atin. Oo, yung- yun. Ako naman nung araw, tuwa na ako, makasali lang ako sa Jessica. Ano nila Tote? Pag niyayaya si Tote. Kasi Oo. si Tote, ang namin yung savior namin. Michelle Amis sa akin sa panahon yun Tonto kami, sali tayo. Sabi, pag si Tote nag-iaya, siya ang Sigurado na. sali tayo, sige. Wala tayong problema sa sakyan. Si Tote, siya lahat naman sali. Basta ako, ko lang naman nun. Makasali lang ako, okay na. Ma-exhibit yung painting ko. Lang ang pakiramdam ko nun Tuntuwa na ako nun. ito yung naging tag dito, reference ni Chris sa GSIS. Tapos alam niyo ba guys, kasama itong martilyo na to yun sa reference niya. So ano nga pala Chris yung istorya nito? Bakit si Mang Jose yung title nito? Noong una, yung talagang istorya nung naisip ko noon, yung halos kalawang na martilyo na lumang martilyo na. Oo. Na niweldingan na lang siya, na nasira na yung kahoy niyang handle. Itong sana matandang karpintero. Siya yung si Mang Jose. Ito represent niya yung martilyo. Siya yung Yung pala. sana, oo. Oo. Yan ang niya, yung matanda na siyang karpintero, ganun pa rin. Yung niya, tapos merong bagong, di ba may bago dun na martilyo. Parang siya yung naging halimbawa dun sa martilyo na yun. yung sunod na bago naman yun. Kaya parang Kaya- Ngayon, Galing ha.
Pero nakasama ba tong isa? Itong Hindi kasama yan. Nasama lang yung sa mga... Yan. Pero ito lang talagang pinaka... Oo, yun. Tsaka yung bago. main. Meron akong bago ako na sa ano yun eh. Nakidala ko na rin yata. Oo. So ito yung pinaka main si Mose. Oo, yung mga Jose. Pero yung nilagay ko na lang yung si Piso. Diba, Jose Rizal yun. Parang magtukayo sila. Doon ko na rin. Yung pinaka-istorya nun. Yun, oo. Pero itong mga pako na to, kulang pa to Hindi pa Oo, ito yung... andun niya sa nasa balde. Hindi Nasa pa itong pinaka-kompletong ano. Hindi yan. Andun pa yung mga yung ibang pyesa nun, yung mga alambre, Oo. yung mga tawag doon, mga bolt. Oo. Andun yun. Galing. So, yun ang istorya nung nung winning niya dun sa GSIS. Itong kasama yung martilyo na to. Ito. Ilang beses ko itong ginawa eh. Oo. Yung nagawa ko ng series nito, puro kasama lagi siya. Oo, hindi pwedeng mawala to. Yan, parang malaking ano eh. Ito, parang nagdala nung itong martilyong yan. Paano kayo nagkakilala ni Kuya Toki? Ito, ano, hindi ba sumali ako ng local group ano na art sa Binangonan. Linang ba yan? Big Kisining. Okay. Big Kisining. Doon kami nagka ano nito, Nagkasama-sama kami dahil sa isang interest din, art. Ako may dating taga Binangonan na datira sa malayo. Tapos pagbalik ko sa Binangonan na yun, nagkasama-sama ulit kami. Nakilala ko si Chris, bata pa lang ako eh. Literal na magkapit-bahay kami. Noon, nakikita ko lang siya nagpipinta. Sa kanya pa nga ako nanghihiram ng gitara eh. Doon, yung mga nagsisimula ako na time na mag-aral ng gitara. Sumasama ako nun sa kanila noon, pagbakasyon ko noon sa mga export nila, mga lagi-airbrush kami noon, nag-hand paint. Tapos noon, nagsimula na ako magpinta-pinta rin noon. So, mahihilig magpinta. Ayun, ganun kami, tropa-tropa. Actually, yung aming grupo kumbaga barkadahan lang. Barkadahan sa art. Wala kami. Anong pangalan ng grupo namin? Kumbaga parang barkadahan. Kumbaga, walang official. Walang official lahat pwedeng bumili ng yelo. Kasi sino pinutusan. Tsaka walang presidente, walang basta kami, nakakatuwa lang kami. Yan yung maganda. Yung patas-patas na dapat. Pagka yung mayroong mga art activity sa Manila, wala din sa Binangonan, sama-sama kami. Yun, nagkasama-sama kami sa mga group shows. Tapos eventually nagkaroon na kami ng mga 3-month show namin, ganyan, sa kung saan mga galleries. Napunta na rin kami ng iba-ibang mga art festival, yan. Kasama ko na si Chris, si Toti. Nagbigay na rin kami ng mga workshop dito sa Binangonan. So yun yung main purpose ng Linang Art Cave eh. Pero kung tutusin, ang talagang meaning ng Art Cave is Cueva. So palagi kami nasa lungga. Nakikita-kita lang kami niyan pagka nakatapos kami ng mga pyesa, ganyan-ganyan. Kita-kita tayo, ganyan. Yun. Kaya kung tawagin lumabas naman kayo ng Cueva, kaya Cueva Boys yung biruan namin nun, mga Chris na Toti. Lumabas naman kayo ng Cueva nyo. Usap-usap na, tara punta natin doon na exhibit hanggang sa yun, ma-expose kami lahat. Para kayong magkakapatid, no? Parang more than na nga eh, parang mas madalas nga kami magkasama-sama kaysa sa mga kapatid namin eh. Gayong, hindi basta gano'n nga, na-bind kami, Tote. Pero nauna ako sa kanya, tapos yun siya. Pero Toti siya din na siya noon. Talagang bumili yung pangalan niya noon. Nakita ko yung mga trabaho niya, na-miss ako, yung watercolor. Hindi pa ako nag-watercolor noon. Acrylic pa ang gamit. Nag-acrylic na ako noon. Sabi ko, ang ganda nito, ang galing. Kaya ko yato. Sabi ko, Anong taon yun? mga ibang year, 6 ba, 7 parang ganun siguro. Pero hindi mo alam na illustrator siya sa comics. Hindi, nung nalaman ko lang, yung nandun na siya, Nung nagkakilala kami, nung nakilala mo na. Oo, illustrator siya. Kasi si Tote, pinsan, yung presidente dati ng Big Kisining, pinsan niya. Siya Oo. nag-ano doon. Oo. Doon ko lang nalaman na illustrator siya. Naalala ko yung yung Serda. Naano ko nga pala. Tapos nalaman mo, dito rin sa Binangonan. Oo, Binangonan. Kasi sila Tote, isla sila. Talaga niya eh. O sila ang... Talim. Oo, talim sila. Oo. Yun, nalaman ko. Siguro rin siya, Toti na siya kasi siya ng Genesis na. Nakita ko din mga sa diary eh. Nagpapadalo na siya noon eh.
Oo. Na-miss ako nun. Ano siya nun, mga 80s pa. Oo, yun. Mga 80s pa. Eh, siya rin nag-ano sa amin na ano sa Genesis eh. Ayun, Oo. Siya yung Oo, nag-refer kaya sa'yo. nag-repair sa amin. Oo. Kaya napasok kami ng Genesis. Yan, Botong, Blanco. Isa na yan. Eh, kasi yun yung mga Pero marami, unang marami. nagmulat sa'yo. Oo, yun. Oo. Tapos nung panahon na yun, Austria. Gusto ko yung gawa ni Yung Tam gawa niya, Austria. maganda. Oo, mga model. At saka yung si Lamarosa. Tama, Oo, yun. Gusto ko rin. Kasi iba-ibang ano ko eh. Naghahalo-halo. Halo-halo ang ano ko, Kung hindi sino lang. Oo. kung sino yung napifeel mo, yun na yun. Oo. Kasi nakikita ko noon, uy, ganda nito. Yung ano ako, mabilis akong ano eh. Uy, paano na nagawa ito? Ang ganda ng kulay. Yung gusto ko yung kulay. Yung ganda ng reference o ano. Yun, madami. Kaya pag pumunta ako ng National Bookstore, yung di ba nasa mga postcard, yung mga Lamarosa. Oo. Kukulik ako noon. Ginagawa ko yung binipit ako para pan-display lang sa bahay noon. Nakakagawa ko. Oo, kasi reference Oo, lang naman. reference lang. Oo. Parang practice lang din. Yun. Siguro sa ngayon, hindi pa. Parang, ano pala eh. Nag-ano pa rin ako, nag-explore pa rin eh. Explore pa rin talaga hanggang ngayon. Okay, nga, nabanggit ko nga yung Paco, yun ang laging tingin sa'yo eh. Oo, yun nga. Eh, parang minarka na nga sa akin. Parang ganun. Paco man daw. Hindi, Daniel man. Pero hindi naman siguro pa na-stick ako doon kasi pagdating hindi naman ano eh, mabusa ng ano eh, Oo. ang idea. Awan din, pero explore pa rin ako ngayon. Hanggang sa'yo, nag-explore Oo, ka pa yan. explore pa rin, oo. Parang ang hirap maghanap ng Oo, totoo sarili to. mong estilo. Oo, no? mahirap kong Oo. estilo. Iba talaga yung ano. Eh, ganyan, realism ako. Marami eh. Maraming magaling saan talaga rin eh. Hindi mo Actually, may mga gumagawa rin ng Paco, pero Oo. hindi ganong estilo na ginawa mo. Oo. Iba yung ginawa nila. no, totoo yun. By subject lang, nagkakaiba siguro. Oo, ibang subject Position, ganun. Yung aktibo pa ba yung linang at binangon ng art group? Okay pa naman, nung kami nila Toti, yung grupo namin, okay naman siya. Basta pa kami nagkakausap. Ngayon, medyo wala nga kami, nung nakaraan kasi, na panahon na active kami, nag-show kami, group show. Oo. Pero ngayon, medyo kami late. Pero buhay yun, buhay pa rin naman siya. Madami yung kasama sa artist na natuto kong makipag sa kapwa artist ko, yun. May mga gusto ka bang ipayo sa mga tulad natin, mga artist Yes, na sa mga baguhan? Anong gusto mong ipayo sa kanila? Sa akin naman, basta tuloy lang nila yung passion nila na gano'n, ganito, yung gusto nilang, tuloy lang nila yung naisip nilang basta sa about subject, kung ano, basta i-post lang yun, basta yun lang, basta masaya kayo, yun lang yun. Kung ano yung Oo, kung ano yung tawag ng Oo. yun, nararamdaman nila. Oo, naramdaman nyo. Huwag kayo makinig sa may narinig na gato, ba't ganyan ang gawa mo? Hindi, basta tuloy lang nyo ito yung gusto ko eh. Basta, gawin lang nyo ng gawin. Oo, kung ano yung nasa puso Oo, sa niya, puso nyo. yun ang sundin, di ba? Huwag kayong madadala sa ibang mga nakikita nyo na Sino ang gusto mong pasalamatan hanggang sa lahat? Yun naman na ikaw. Natuloy rin yung ating interview na ilang beses na postpone nga. Pasensya kasi na medyo naging busy ako itong naranguling Salamat, Thundercats Joe, at sa interview sa akin. Toti. Toti, na isa sa akin iniidolo ko yan, Toti, to Chef Dan. Tropa. Kumpara tropa, Lester yan. Ang mga tropang yan talaga parang mga kapatid ko sa art. Sa pamilya. Sa pamilya ko, yan, support, salamat sa lahat. Hindi nila ako binabayaan, okay, suporta sila sa aking trabaho. Ang tanong, magsasali ka ba sa GSIS? Malalaman ko siguro, tingnan ko kung may mabuong maganda-ganda subject. Sasali ako, pero pag wala na. Hindi ko pa masagot ngayon. Kumbaga, Oo. kiramdaman mo muna. Paramdam ko muna, okay. Para at least malaman natin kung ano yung pulso na susunod ng mga Oo nga. Yan. pating palak. Oo. Sige na siguro. Okay.